Gabi ng Merkules nang maalimpungatan si Nestor dahil sa iyak ng isang bata. Nang dahil doon mabilis siyang bumangon. Lumabas ito ng bahay at laking gulat niya nang mapansin niya sa likod ng bahay ang isang pamilyar na muka. Topacio! Nestor! Pwede bang kumain dito sa likod nyo? Shhh! Huwag kang maingay. Magkaibigan naman tayong dalawa, hindi ba? Anong gagawin mo sa batang yan? Hindi mo ba narinig? Kakain ako dito sa likod nyo. Gulat na gulat si Nestor nang biglang kagatin ni Topacio yung daliri ng bata hanggang sa ito ay tuluyan ng umabot sa bewang. Sarap na sarap si Topacio habang ginangalot ang batang bagong silang. Ayos ba? Hindi ka tao, Topacio! Hindi ka tao! Isinarado niya ang bahay. Pakiramdam noon ni Nestor, para bang nakakita siya ng demonyong kumakain ng sanggol. O Nestor, anong problema mo? Ha? Tsaka ano yung ingay sa labas? Wala. Hindi, narinig ko. May kausap ka dun eh. Bumangon ang asawa niyang si Abby. At siya naman ang sumunod na sumilip. Kitang-kita ni Abby kung paano lantakan ni Topacio ang kawawang bata. Si Topacio yung nakita ko doon. Oh. Paano niya nagawa yun? Akala ko matino siyang tao. Hindi ko rin alam. Basta, huwag na lang tayong maingay. Kinabukasan agad sumabog ang balitang may nawawalang bata. Nang dahil dito, ang mga bantay bayan ay nagkalat. Nagbabaka sakali silang makita ang batang nawawala. Napagtanungan pa sila tuloy nung araw na yun. Nestor! Abi! Ho? Bakit ho? Bakit parang takot na takot ka? Hindi naman po. Pagod lang ho. Kagabi may nawawalang bata. Baka napansin nyo yung kung sino man tao ang kumuha sa batang nawawala. Muntik na noon mapaamin si Nestor. Kaya lang napatingin siya sa bandang malaking puno at doon nakita niyang nakatayo si Topacio at nakangiti sa kanya. Wala ho. Wala ho kami nakikita. Opo, wala po talaga. Ganun ba? Sige, mag-iingat na lang kayo ha. At may umaataking aswang na naman dito sa ating baryo. Oho. Pagsapit ng dilim, magsasarado na sana ng pintuan at bintana si Nestor nang biglang, sino yan? Nestor! Pare! Bakit? Gusto lang kitang pasalamatan, pare. Tungkol saan? Di ba magkaibigan tayong dalawa? Oo, yan ang gusto ko sa'yo. Nakita ko kanina kung paano ka tumanggi sa pagtanong sa'yo nung tanod. Magaling, pare. Nang dahil dyan, may ibibigay ako sa'yo. Laking gulat noon ni Nestor nang bigyan siya ng isang malaking tipak na karne. Pilit itong inabot sa kanya. Ayaw naman itong tanggapin ni Nestor dahil iniisip niyang baka karne yun ng tao. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo parehas. Bakit naman kita bibigyan ng karne ng tao? Mula yan sa baka.
Kaya nakakasiguro kang hindi kayo maano. Ha? Hindi na. Kumain na kami. Sige na, Nestor. Bilang pagpapasalamat ko sa'yo to. Kunin mo na. Oo, sige. Pwede ba akong pumasok? Ha? Oo. Tama. May bitbit akong alak. Para naman tayong dalaway muling magkaharap. Sige. Takot man noon ng mag-asawa na harapin ang kaibigang Topacio, pero wala silang pagpipilian. Kailangan nilang makisama para hindi sila magalaw. Salamat pare. Pare. Alam kong kalahating taon pa lang kami rito. Kami yung klase ng taong hindi namimili ng kaibigan. Pero pare, hindi mo man lang sinabi sa amin na ano? Naaswang pala ako. Oo, pasensya ka na. Hindi ko agad nasabi sa iyong aswang nga pala si Topacio. Pero bilib ako sa inyong mag-asawa. Hindi nga naman kayo namimili ng kakaibiganin. Nang dahil doon, kayo ang aking pagkakatiwalaan. Sa gabing yon, nag-inuman silang dalawa. Pilit na nilalasing noon ni Nestor si Topacio, pero sadyang napakatibay nito sa inuman. Pare, lasing na ako pare. Tama na. Sa isang araw na lang uli. Hindi pa pare. Diyan ka lang. May naaamoy ako eh. Oh, diyan ka lang pare. Mabilis na tumalon sa bintana si Topacio. Ginamit naman itong pagkakataon ni Nestor upang isarado yung bahay, tapos agad na natulog. Makalipas ang isang oras, kumakatok na naman si Topacio, pero hindi sumasagot yung mag-asawa kahit na nadidinig nila. Pare, bakit mo naman ako tinulugan? Di ba sinabi ko sa'yo? May kukunin lang ako. Pare, alam kong gising ka pa. Mahirap talagang gisingin ang gising. Pare, kung ganyan ang pakikisama mo sa akin, siguro mas mabuti pang... Pare, gising pa ako. Ayun naman pala. Pinagbuksan niyang muli ng pintuan si Topacio. At doon laking gulat niya dahil meron itong hawak na plastic labo at sa loob noon ay merong sariwang dugo. Hinigop ito ni Topacio sa harapan ni Abby at ni Nestor. Pare, sarap! Tikman mo pare, maaadik ka sa sarap. Pare, ano ba talagang gusto mong palabasin ha? Gusto mo ba akong hawahan ng pagiging aswang mo pare? Hindi noon nakakibo si Topacio na para bang ito'y nag-iisip ng sasabihin. Gusto mo ba? Alam mo pare, isang karangalan ang mabahagian ng kapangyarihan. Kapangyarihang walang hanggan. Kapangyarihang hinahangad ng nakararami. Pag meron ka ng katulad ko pare, nakakasiguro akong aabutin mo ang buhay na walang hanggan. Ano pare? Ano Abby? Gusto mo ba? Ha? Ayoko. Gusto kong mabuhay ng normal. Alam nyo, masamang tumatanggi sa grasya. Iyon ang totoo. Hindi na pare. Ikaw na lang. Mas magandang mabuhay ng normal. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Hindi normal? Wala naman akong sinabing ganun pare. Huwag mo naman kaming pangmuliratan. Kung ganon, iyahalo ko sa alak ang dugo na ito. Huwag kang mag-alala. Galing ito sa sinapupunan ng manganganak na. Hindi ko lang dinala rito yung bata.
tinira ko na lang yung dugo. Para sa ito. Pare, ano ba? Ilayo mo nga sa amin yan. Galit ka? Galit ka? Di naman sa ganun. Wala namang bastusan. Akala ko galit ka eh. Sa gabing yon nadala na lang sa pakiusap si Topacio, kaya't umalis ito pagkatapos ubusin yung dugo sa plastik. Parang ayoko na rito, Abi. Wala tayong magagawa. Ito yung lupang binigay sa akin ni ama at ni ina. Abi, hanggang kailan tayo magpapasailalim sa takot? Hanggang kailan tayo tatanggap ng ganyang klase ng tao dito sa bahay? Baka pag lumaki yung tiyan mo, ikaw naman ang punteriyahin ng tao na yun. Di ba? Hindi po pwede sa akin to. Gagawa ako ng paraan, Abi. Ayoko ng ganito. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Yung walang kaaway. Habang nag-uusap ang mag-asawa, nadinig niya ang sunod-sunod na putok. Agad nilang nasambit na sana daw si Topacio na ang nabaril. Sumilip sila sa bintana at doon nakakita sila ng mga bantay-bayan na may hawak na flashlight tapos nagtatakbuhan. Ano hong nangyayari dyan? Yung aswang. Nakita na namin yung aswang. Buti naman. Mapatay ka na sana, Topacio. Hindi na sila nakatulog hanggang sa 3:00 ng madaling araw. Kaya lang ang problema, nung tinatamaan na sila ng antok, nakadinig sila ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay. Tapos gumulong-gulong yun hanggang sa ito'y nahulog sa lupa. Ano yun? Ewan. Sisilipin ko lang. Pagsilip ni Nestor sa bintana, laking gulat niya dahil nakita niyang nakahiga roon si Topacio. Duguan nito pero nakadilat ang mga mata. Nagsasalita pa si Topacio nung mga oras na yun. Pare, tulungan mo ako, pare. Papatayin nila ako, pare. Ha? Pare! Pare! Bigla itong nagpalit ng anyo. Kasabay nun ang paglabas nito ng mahabang dila na parabang nagbabanta kay Nestor. Nang dahil doon tinulungan siya ni Nestor, ipinasok siya sa loob ng bahay at tinalian ang mga sugat niya sa katawan. Ano ba kasing nangyari sa iyo, ha, pare? Pare, hinabol ako ng mga barangay. Tinamaan ako ng 3 beses sa likod ng bala. Buti na buhay ka pa. Dapat nga namatay ka na eh. May sinasabi ka, pare? Ha? Wala ako sinasabi rito. Pare, hindi na ako pwede magtagal dito. Salamat na lang sa tulong mo. Baka abutan pa nila ako rito. Oo, tama. Baka abutan ka, tuluyan ka ng mga yun. Si Kapitan pa naman, balita ko parang dating ano yun eh. Basta matindi yun. Oo, alam ko yun. Hindi nga nagtagal doon si Topacio at baka kasi abutin siya ng sikat ng araw. Buti naman sa kanya. Di pa siya natuluyan eh. Hayaan mo na siya, baka hindi na babalik yun. Sana nga. Ayoko nang magpakita pa siya rito. Bahagyang natahimik ang buong baryo dahil 1 linggong hindi nagpakita ang aswang. Kahit na merong ideya ang mag-asawa kung sino ang tinutukoy na aswang, hindi pa rin nila magawang ibulaslas sa buong baryo kung sino ba ang tinutugis nilang aswang. Hanggang sa isang araw, obligadong pumunta sila sa barangay. Meron daw kasing ibinibigay na ayuda si Kapitan. Laking pagtataka ng mga tao. Bakit nagkaroon ng ayuda samantalang wala naman sanang dilubyo ang tumama sa kanilang probinsya o kaya naman mismo na lang sa kanilang baryo? Bakit kaya? Ewan,
Para saan kaya ayuda na yun? Di naman tayo nabagyo, di naman tayo nalindol. Hindi rin naman tagtuyot dito. Tara, pumunta na lang tayo. Pagpunta nila roon, nakapilan na ang kanilang mga kababaryo. Tapos si Kapitan ay naroroon sa harapan at nagsasalita. Hanggang sa meron isang kababaryo nila ang nagtanong, paano nagkaroon ng ayuda? Kapitan, bakit po tayo ngayon merong ayuda? Wag niyo po sanang masamain. Di naman po tayo nabagyo. Wala rin namang lindol. Hindi rin naman pinepeste yung mga pananim natin. Mga kababaryo, marahil nagtataka kayo kung bakit meron tayong ayuda. Ganyan ko kayo kamahal. Sinabi ko sa butihing mayor ng bayang ito na ang ating baryo ay pinepeste ng aswang. Nang dahil doon, nagbilin si mayor na gabi-gabi kailangan rumonda ng mga bantay bayan. Wag na wag kayong lalabas sa bahay. Kapitan, naniwala ba si mayor? Nang dahil doon ba nagbigay na ng ayuda sa atin? Oo naman. Dahil sa sinabi kong hindi makalabas ng bahay ang mga tao sa atin at hindi makapaghanap buhay, nagbigay siya ng ayuda. Teka lang, bakit ba masyado kayong matanong? Ayaw nyo ba noon? Gumawa ako ng paraan para kahit di na kayo lumabas ng bahay, meron kayong kakainin. Nakakatawa naman kayo, Kapitan. Ganyan sana. Ayon sa mga narinig nila sa kanilang mga kababaryo, hindi naman karapat dapat magbigay ng ayuda sa ganong panahon. Sa totoo lang, dumaan ang lindol. Dumaan din ng bagyo pero ni minsan hindi sila naisipan bigyan ng kinaukulan. Hanggang sa sumagi sa kanilang isipan na hindi kaya't mag-e-eleksyon lang, kaya sila nabigyan ng ayuda. Ganun pa man, lahat ng mga tao doon ay tumanggap ng nasabing ayuda. Kasabay ng pag-aabot sa kanila yung pagsasabing, wag daw kakalimutan si mayor sa darating na halalan. Sabi ko ni, pero hindi bale. Importante may ayuda. Ngayong mag-e-eleksyon, ngayon ninyo malalasap ang ganti ng taong bayan. Isang linggo pang lumipas at tuluyan nang nakalimutan ang dalang gulo mula sa aswang na si Topacio. Pero isang gabi ikinagulat nila. Bigla na lang pumiyok ang manok sa likod ng bahay at nang ito'y ilawan noon ni Nestor, laking gulat niya dahil si Topacio ay nasa bubungan habang kinakain yung tandang. Pare, sarap! Sarap, pare! Pare, ikaw na naman. Ako na naman to, pare. Tamis. Tamis ng dugo ng manok mo, pare. Pare, balita ko nagbigay daw ng ayuda si Mayor at ipinadaan pa sa korap na kapitan natin. Pare, hindi kita dapat napasalamatan. Bakit? Kung hindi dahil sa pananalasa ko sa baryong ito, hindi kayo magkakaroon ng ayuda mula kay mayor at kay kapitan. Wala kayong utang na loob, kaya't nararapat lang na magpasalamat kayong lahat sa akin. Sa akin! Pare, magkaliwanagan nga tayo. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo ba ginagawa mga bagay na to para magkaroon ng ayuda mula sa mga barat na politiko? Pare, matagal na ako rito sa lugar na ito. Ilang beses man tayong nadali ng dilubyo o kami na lang nung wala pa kayo. Hindi kami nakatikim ng kahit na isang butil ng bigas sa mga barat na politiko na yan. Ngayon lang to mangyayari, pare. Kasi nga, pinepeste ng aswang ang baryo
at hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng buntis dito. May naaamoy ako sa malapit. Ha? Sang malapit? Patingin-tingin noon si Topacio sa bintana ng bahay. Nandong kasi ang asawa niya sa tapat noon at nakahiga. Ang asawa niya noon ay mag-aapat na buwan na buntis na. Ang bango! Ang bango! Pare, ano? Talo-talo na ba tayo, pare? Hindi naman. Huwag ka mag-alala. Marunong naman akong kumilala ng kaibigan. Pare, alam ko nga asawa ko at anak ko naamoy mo ngayon. Subukan mo. Subukan mo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari ang iniisip mong yan. Sabihin na natin na takot ang mag-asawa. Sabihin na natin sila'y tanga. Bakit hindi nila isuplong sa mga tao sa kanilang baryo kung sino ba talaga ang pinaghihinalang aswang? Habang lumilipas ang mga buwan, patuloy pa rin sa ginagawa si Topacio, at kapag ito'y merong biktima doon sa likod bahay ng mag-asawang Nestor at Abby, doon niya nilalantakan. Sa totoo lang, diring-diri, takot at sawang-sawa na ang mag-asawa sa kanilang nasasaksihan. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos lantakan ni Topacio yung kinakain nitong buhay na manok, unti-unti itong lumapit sa kanilang bintana tapos para ba itong bangong-bango sa kanyang naaamoy. Pare! 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 Bakit? Ang bango! Kumare, pwede bang makikain dyan? Aray! Sumasakit ang tiyan noon ng kanyang asawa. Pare, pinagtakpang kita sa lahat ng bagay. Tapos pati kami tataluhin mo pa? Pasensya ka na, pare. Aalis na ako. Simula noon, ang mag-asawang yon ay labis ng pag-iingat. Kahit alam nilang si Topacio ay may nilalantakan sa likod ay hindi na lang nila sinisilip. Hanggang sa isang gabi, hindi na noon nakatiis si Nestor nang maramdaman niyang nandun na naman sa likod si Topacio at nanginginain. Palihim siyang tumalilis kasama ang asawa at tumakbo sa barangay. Hindi naman yon napansin ni Topacio, kaya nga't nakarating siya sa barangay. Hanggang sa maya-maya pa, inabutan nila roon si Topacio at doon pinagbabaril siya ng mga bantay bayan. Sinabi na rin noon ng mag-asawa na matagal nang gawain ni Topacio ang pagkain sa likod bahay nila. Galit na galit noon si Kapitan kung bakit ngayon lang daw sinabi ng mag-asawa ang sikreto ni Topacio. Bumalik ka rito, Topacio! Kapag inabot kita, sisiguruhin kong hindi kita titira ng buhay. Sigaw ng kanilang kapitan habang hawak-hawak yung mahabang espadang kalawangin. Tuluyan na itong nakatakas. At inakala nilang hindi na ito babalik pa sa baryo. Hanggang sa 8 buwan na ang dinadala noon ni Abby. Akala nila'y okay ng lahat. Pero laking gulat ng mag-asawa nang makadinig sila ng pagaspas sa taas ng bahay. Nung una hindi nila iniisip na ito ay si Topacio kasi nga ito yung klase ng aswang na hindi naman nakalilipad. Pero laking gulat nila nang ito'y dumapo sa bubungan tapos hinawi nito yung mismong kugon na bubong at nakita nila ang napakapangit na mukha ni Topacio. Pare! Ang bango! Apakabango! Nang dahil doon tinagpas niya yung mahabang dila ni Topacio
Agad niyang binitbit ang asawa niyang buntis at tinakbo sa barangay. Sinundan sila noon ni Topacio pero hindi na ito nakaabot dahil nasa lubong niya ang mga taga-barangay na armado ng mga patalim at baril. Pinutukan nila noon si Topacio kaya ito tuluyan na namang nakalayo. Talagang hindi kayo titigilan ni Topacio? Karamihan sa naging biktima ng taong yan ay purong mga buntis. Alam niyo kung tutusin kayong dalaway, may kasalanan din kayo rito. Kung noon pa sinabi niyo na si Topacio ang aswang, di sana wala nang marami pang nabiktima. Patawad ho, Kapitan. Natatakot lang ho talaga kaming balikan niya. Hindi niyo nga sinabi noon pero tinraidor kayo ni Topacio. Bueno, sisiguruhin namin sa gabing to na malalagas na namin siya. Salamat ho kung ganun. Sa gabing yon, sinubukan ng mag-asawa na makaalis sa baryo. Sumakay sila ng tricycle upang pumunta sa bayan. Baka raw kasi may maabutan pa silang last trip ng bus. Ang plano kasi nila ay pupunta sila ng Siquijor at doon muna hayaang lumabas ang nasa sinapupunan ni Abby. Ang problema habang sila'y nasa biyahe, laking gulat nila noon na yung sinakyan nilang tricycle driver, si Topacio pala ang nagmamaneho. Hininto sila ni Topacio sa tapat ng mapunong bahagi ng kanilang baryo. Pare! Huh? Ako to, pare. Pare, saan kayo pupunta? Itatakas nyo sa akin yung bata. Pare, parang awa mo na. Hindi pare. Akin ang batang yan. Mabuti na lang noon at nakapagdala si Nestor nang pwedeng gamiting pangdepensa sa aswang. Agad niya itong tinaga sa tagiliran at pilit na binitbit ang asawa para mailayo sa lugar. Nakatakbo man siya ng kalahating kilometro, pero muling naririnig noon ni Nestor ang malakas na angil ni Topacio. Nagmumula yun sa taas. Akin ang asawa mo, pare, at ang batang yan. Kahit pagod na noon si Nestor, kahit na nabibigatan na siya sa kanyang asawa, ayaw niya pa rin sumuko. Umaasa siyang may tao siyang masasalubong. Kasi mula sa malayo nakikita niyang merong ilaw. Ibig sabihin may sasakyan na dumarating. Mabuti na lang bago sila madagit ni Topacio, yung sasakyan ay dumarating na. Pumagit na noon sa daan si Nestor habang bitbit ang asawa. At nang mapansin sila ng driver agad tong huminto. Yun pala yung truck na nagbabiyahe ng mga palay. Sa totoo lang alanganin pa yung driver. Natulungan sila. Baka raw kasi isa ito sa patibong. Manong, tulungan niyo ho kami. Hinahabol po kami ng aswang. Diyos ko, ano ito patibong? Hindi ho, tignan niyo ho yung itaas. Dahil sa bilog na bilog ang buwan nung oras na yun, saktong si Topacio ay nakatapat sa sinag ng buwan. Kitang-kita ng matandang driver, yung para bang malaking ibon na nakalutang na kumakawag sa tapat ng bilog na buwan. Nang dahil doon kumuha ng tubo yung truck driver at mabilis na bumaba tapos pinapasok sila sa loob. Sige! Lumapit ka rito! Lumapit ka! Pagsakay ng mag-asawa agad na pinaharurot ng driver ang kanyang truck. Habang sila'y nasa biyahe abot-abot ang pasasalamat ng mag-asawa. Tinanong naman ng driver, bakit naman daw kasi nasa kalagitnaan sila ng dilim? Alam naman daw niyang buntis ang asawa niya. Kasi Manong, hinahabol na ho kami nun eh. Magmula pa ron sa bahay. Sumakay kami ng tricycle. Ang akala namin, makakarating na kami sa bayan. Tapos,
Ayun ho, yung driver, siya yung aswang. Nakagawa naman ako ng konting sugat sa kanya. Nasugatan ko naman yung tagliran niya kaya lang parang hindi tumatalabi. Alam mo iho, merong mga klase ng aswang na kahit sugatan mo'y walang talab talaga. Malamang ang aswang na yan ay mataas na uri. Yan din yung klase ng aswang na kahit putulan mo ng ulo'y hindi mamamatay. Tatawanan ka lang ng mga yan. Ano? Tulungan niyo ho kami. Kailangan ho naming makarating sa sakay ng bus. Ha? Meron pa kayang masasakyan? Saan ba tungo nyo niyan? Plano po sana naming pumunta sa Siquijor. Doon po sa aking lola. Doon, ligtas po doon yung asawa ko. Nakakasiguro kung hindi na kami masusundan doon. Ay, diyan ka nagkamali. Ho, kahit saan pa kayo mapadpad, susundan at susundan kayo ng aswang katulad ngayon. Nakakasiguro akong nakasunod pa rin sa atin ang aswang na yon, pero huwag kayong mag-alala. Sisiguruhin kong makasakay muna kayo ng bus bago ko kayo iwanan. At kapag wala ng bus, ihihinto ko muna sa bahay ko sa bayan at doon na lang muna kayo magpaabot ng umaga. Saan ho bang punta nyo niyan? Ay, ang totoo niyan, yung karga kong bigas na-reject kaya inuwi ko muna. Sa ibang araw ko na lang ibabiyahe. Bakit ho nag-iisa kayo? Ang tapang nyo ho nag-iisa kayo. Alam mo ang katwiran ko iho, ako'y walang ginagawang masama at lumalaban ako ng patas. Kung meron mang taong gagawa ng masama sa akin ay bahala na ang Panginoon sa kanila. Katulad ng nangyayari sa inyo, alam ko na kahit na hindi nyo hilingin, may pinadala ang Panginoon para kayo'y tulungan. Baka ho isa na ho kayo ron. Siguro nga. Pagdating nila sa bayan, tiyempong may nag-iisa pang bus. Agad silang sumakay at sila na yung pinakahuling pasahero. Iniisip noon ng mag-asawa na tiyak na makakalayo na sila. At kung meron mang paparatsak na hindi na ito hihintuan pa ng bus dahil nga puno na. Nang makalabas na sila ng probinsya, doon medyo kumalma na ang mag-asawa. Ganon pa man habang dumadaan sila sa mapunong bahagi, natatakot pa rin yung mag-asawa lalo na't kapag kumakaldag yung bus. Yung driver para bang meron itong nakikita sa daan. Kaya't itinapat nito sa simbahan yung bus at sinabing magi-stop over daw muna sila. At kung meron daw gustong umihi o kaya na may kumain, 15 minutes lang daw ang ibibigay na oras sa lahat. Dahil sa ito'y nasa tapat naman ng simbahan at kahit na gabi, may mga kinakainan naman sa gilid. Lumabas muna noon ang mag-asawa hanggang sa, Manong driver, may sumakay ho! Baka ho pasahero. Hindi po. Ha? Sino yun? Pare, pakitignan mo ngayon pare. Sige pare. Pagpasok ng konduktor sa loob, siniyasat nito ang lahat ng upuan hanggang sa ito'y nakakita ng isang lalaking nakasuot ng purong itim at nakakulubong ang muka na tila ba ayaw magpakilala sa taong makakakita sa kanya. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Pasahero po ako. Hindi ka pasahero! Baba! Bumaba ka dito! Bumaba naman ang nagpapanggap na pasahero. Kaya lang, bago ito makatapak sa lupa, bigla itong tumayo tapos nag-anyong ibon. Nagulat ang marami sa kanilang nakita nung oras na yon. Nang dahil doon dali-daling pinaakyat ng driver at konduktor yung mga pasahero at sinabing aalis na raw sila. Habang sila'y nasa biyahe, napapatingin sa bandang kanan ng mag-asawa. Nakikita nilang merong isang malaking ibon ang tila ba sumusunod sa kanilang biyahe. Hanggang sa nasabi noon
ng mag-asawa na kahit saan sila magpunta mukhang susundan talaga sila ng aswang. Hanggang sa heto na nga, nakarating na sila sa sakayan ng barko. Yung boss ay isinakay sa barko at doon sinabi nilang hanggang doon lang sila sa unang istasyon. At nang makarating na nga sila ng Siquijor, agad din silang nag-arkila ng isang maayos na sasakyan hanggang sa sila ay makarating kay matandang Clarita. "Lola! Lola! Nestor! Madali kaya't may sumusunod sa inyong nilalang." Pagpasok nila sa bahay, doon pa lamang sila tinigilan ni Topacio. "Ano bang nangyari? Bakit kayo sinusundan ng aswang?" "Lola, hanggang dito sinundan niya kami." Diyos ko po. Diyos ko, hindi ito maaari. Mukhang magagamit ko na naman ang aking abilidad bilang isang mangkukulam." "Lola, sige na po." "Buksan niyo ito. Gutom na ako." "Hoy aswang, baka nagkakamali ka ng bahay na pinuntahan. Mataas na uri ng mangkukulam ang naririto." "Wala akong pakialam. Pati ikaw mangkukulam kakainin ko." Hindi po pwede yan. Hindi maaari ang sinasabi mo." "Buksan mo ito kung ayaw mong..." Doon ay sinimulan na ni Lola Clarita ang pag-oorasyon. Sa harapan mismo ng mag-asawa, dinig na dinig nila ang mga sinasabi nitong Latin. Hanggang sa bigla na lang natigilan yung maingay sa labas. "Lola, anong gagawin niyo?" "Kukulamin ko ang aswang na yan. Harap-harapan. Hindi ko siya kailangan kulamin ng talikuran." Paano niyo gagawin yan?" "Nestor, natatakot na ako." "Huwag kang matakot, iha. Kumalma ka lang, hindi ka maano." Habang nagsasalita ng Latin si matandang Clarita, ang aswang sa labas ay nagpapaikot-ikot na parabang naghahanap ng dadaanan para makapasok sa loob ng bahay. Wala rin itong katakot-takot kahit na alam niyang mataas na uri ng mangkukulam yung nasa loob ng bahay. Hanggang sa nakarinig sila noon ng huni ng pusa. Ang pusang yon ay nagmula sa likod ng bahay tapos pumasok sa loob. Kulay itim na pusa yon, na tila ba nakikinig habang nagsasalita ng Latin si matandang Clarita. Maya-maya pa may ibinulong ang matanda sa pusang yon. Maniwala kayo hindi, para ba itong tao na tumalilis at sumunod sa utos ng matanda. Habang ang aswang sa labas ay nagpupumilit tapos walang tigil sa pagbabanta. Maya-maya pa, ang pusang yon narinig nilang galit na galit ito at alam nilang kaharap mismo ito ni Topacio. Nang walang ano-ano'y, maririnig mo yung parabang nakikipag-away na yung pusa. Kasabay din nun ang walang puknat na pagsasalita ng Latin ng matanda. "Pusa? Anong magagawa ng pusa sa akin? Lumabas kayo riyan. Tignan nyo kung paano ko kainin ang laman loob ng pusang ito." Sandali lang, bubuksyan ko. "Huwag, Lola, baka makapasok yan." "Hindi, magtiwala ka po." Lumabas ang matandang Clarita at doon nakita niyang unti-unti nang winawarak ni Topacio yung tiyan ng pusa. Hanggang sa natawa ang matandang Clarita at sinabing, "Isa akong mataas na uri ng mangkukulam. Kung inakala mong nagtagumpay ka, pues nagkamali ka." "Anong magagawa ng isang matandang uugod-ugod na nakatulad mo? Ha? Huwag kang magsaya, aswang. Baka nakakalimot ka. Nasugatan ka ng alaga kong pusa. O ngayon, kung hindi ka tinatalaban ng bala at patalim, pues ang kuko ng alaga kong pusa ang papatay sa iyo. Panoorin mo kung paano ko kainin."
Anong nangyayari? Yung mga sugat noon ni Topacio ay unti-unting nilalabasan ng kung anong klasing insekto. Kasabay noon ang pagtulo ng kanyang dugong napakalapot na animoy nahaluan ng kamandag ng kobra. Tanggapin mo ang makapangyarihang lasyon mula sa aking alagang pusa at sa pinagsamang orasyon. Magiging malapot ang dugo mo na animoy nahaluan ng lasyon ng kobra. Bumulagta si Topacio sa harapan nila noon. Sa galit naman noon ni Nestor, kumuha ito ng itak at pinagtataga ang ulo ni Topacio pati ang buong katawan. Mamatay ka na! Mamatay ka na, Topacio! Tama na apo. Patay na yan dahil yung dugo niya ay namuo. Salamat, Lola. Salamat. Hindi naman sana ako pupunta rito eh. Hindi kami ginanyan ng tao na yan. Tama na, apo. Kumalma ka lang. Magiging maayos na ang lahat. Inilibing nila ang patay na katawan ni Topacio nang nakapabaligtad. Ayon kasi sa paniniwala ni Lola Clarita na kung sakaling muling mabubuhay ang patay na katawan ni Topacio, ito ay uukit ng uukit papailalim at hindi papaibabaw. Makalipas ang ilang linggo, dito ay tuluyan ng nanganak si Abby. Tuwang-tuwa noon ang lola niya. Sinabi nitong isang napakalusog na batang babae ang kanyang anak. Nang dahil doon, pinangalanan nila itong Clarita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay pinadala po sa atin sa ating email ng nagngangalan na Monet. Si Monet po yung anak ng mag-asawang Abby at Nestor. Na sa ngayon patay na po si Nestor at si Abby po ay nasa ibang bansa. Kasama po niya ang anak niyang nagpadala ng kwentong ito. Salamat po.